Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong batuhan ng maanghang na salita between Senator Risa Hontiveros and Mayor Baste Duterte. Okay. Pagkatapos ng pagsampa ng complaint sa NBI si Senator Hontiveros na dinamay niya ang 12 vloggers, sabi ni Mayor Baste, crybaby, spoiled brat. Kung siya ang tumira, okay lang. Kung siya ang tirahon, demanda dayon. So, promise back naman. Si Risa Hontiveros, meron siyang pahayag tungkol ito. In-interview siya ng Philippine Star tungkol nito. Pakinggan natin Pag-file nyo, sabi ni Baste Duterte, crybaby ka daw, spoiled brat. Kung sila'y mo bagbag o tao, okay ra. Pero kung sila'y bagbagan, demanda diretso. Cry baby. Or spoiled brat. That's how itawag na nila pag-inan na. Sport lang. Tira mo, okay ra. O tirahon mo, dili okay. Wow ha, to say that to someone na nag-survive sa 6 na taon ng Duterte administration, na hinding spoiled noon at hinding nag-ugaling brat. Ewan ko na lang kung sino-sinong nag-uugaling spoiled brat. At saka, I really feel very strongly about this complaint. Pero hindi na ako makikitaan ng luha ng crybaby. Pagkatapos ng pag-file ulitin natin, isa pa. Crybaby ka daw, spoiled brat. Kung sila'y mo bagbag o tao, okay ra. Pero kung sila'y bagbagan, demanda diretso. Cry baby. Or spoiled brat. That's how itawag na nila pag-inan na. Sport lang. Tira mo, okay ra. O tirahon mo, dili okay. Wow ha, to say that to someone na nag-survive sa 6 na taon ng Duterte administration, na hinding spoiled noon at hinding nag-ugaling brat. Ewan ko na lang kung sino-sinong nag-uugaling spoiled brat. At saka, I really feel very strongly about this complaint. Pero hindi na ako makikitaan ng luha ng crybaby. Pagkatapos ng Okay, so ganyan lang talaga, batuhan ng salita. Ang tanong ngayon is, ang hintayin pala natin yung evaluation o yung resulta ng investigation ng NBI. Kasi paliwanag ni Attorney Trixie Angeles, request for investigation yung isinampa ni Senator Hontiveros sa NBI. Request for investigation. So, depende sa findings ng NBI, after that, pwede na silang magsampa ng kaukulang kaso. So, sabi ni Senator Hontiveros, ang nakikita ng kanyang mga abogado, baka posibleng cyber libel ang isampa. To me, ang dapat na masampahan ng cyber libel, yung iba nagsasabi perjury. Itong si Karine, yung kanyang star witness na bumaliktad. At yung si Karine naman, sabi niya, handa akong maglabas ng testigo. I believe nakahanda itong si Karine. Hindi siya nagsalita ng ganun na lang na hindi nila napaghandaan ang susunod na hakbang ni Senator Risa. Kaya yan ang abangan natin. Kung sampahan ng kaso ng NBI si Karine, doon na magkakalaman na sa korte. So ang mga vloggers, ang naintindihan ko, request for investigation pa lang, wala pa talagang kaso. Kasi ang kaso, pag ang NBI nagsampa na ng cyber libel complaint sa prosecutor, wala pa tayo sa stage na yan. Posible na masampahan yung 12 vlogger. Okay? So, ang tanong, pag-open ng 20th Congress, merong magsasampa ng Ethics Committee. I believe si Jason mayroon siyang post na nabasa ko na
lalo akong maging committed na samahan ko sina dating Congressman Jing Paras, sino pa yon, na magsampa ng ethics complaint, magsampa ng kaso sa Ethics Committee laban kay Senator Risa Hontiveros. Yun ang mabigat. At sino ang magiging chairman ng Ethics Committee, malalaman natin sa July 28, after July 28, pag nagkabutuan na sa Senate President at may ma-assign na sa different committees. So, to me, kaabang-abang ito, I believe na sina Senator Bato, Senator Bongo, na nadamay din ang pangalan nila sa pagbaliktad ni Karen eh. Kasi, according, di umano kay Karen gusto ni Risa Hontiveros niya idamay niya si Senator Bongo sa kanyang testimony. Senator Bato. Kailang hindi lang pumayag si Rene kay baka daw mag-attend sa hearing si Bato at Bongo ay mako-corner siya, mabubuking siya. Kaya hindi niya na isinama. Ang isinama na lang si Pastor Kibuloy, BP Sara, PRRD, yung mga armas. So, hindi pa natatapos ngayon itong issue na ito, to be continued sa, of course, doon na sa depende na sa resulta ng investigation ng NBI, to be continued ang labanan doon na sa piskalya. To be continued ang labanan doon na sa Ethics Committee, yung hearing na gagawin, and I'm sure itong si Senator Bato, nakikita ko na siya ang mag-i-initiate ng Senate investigation kasi pero mo yan, nasira ang pangalan ni PRRD, nasira ang pangalan ni BP Sara dahil ang dami daw armas na dinala. So magkakalaman na, face to face na. Karine, dating star witness, makakalaban niya na si Senator Hontiveros sa isang Senate investigation tungkol nito. So, sino ang crybaby? Sino ang spoiled brat? Kayo nang bahalang humusga.